Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapitbahay! Magandang gabi po. Okay. So, mga kapitbahay, ano lang, konting diskusyon na natin. Ano po? Kanina pa, mula kanina, simula SK hanggang sa ngayon, ano po, umabot din ako. Kala ko din ako abutin. So, aabutin ako ng oras eh. Hanggang alas 2 yan. So, mga kapitbahay, ganito lang po kasimple. Lahat po ng mga sinabi dito, lahat na nagsalita rito, at yung mga nakaraang mga meeting pa rito, simple lang po ang gustong mangyari. Simple lang ang ating gustong marating. Gusto natin, makapili tayo na magiging leader ng ating barangay. Mga magiging leader ng ating barangay. Yun lang naman ang bottom line yan. Yan lang naman ang ano yan, di ba? Tayo po ay kasalukuyang dumadaan sa isang demokratikong paraan ng pagpili ng mga leader ng ating barangay. Kaya tayo naggaganito. Lahat ng mga meeting dapat pinapanood, pinapakinggan ng ating mga kabarangay. Yung grupo ng kabila, yung grupo ng kabila, yung grupo ng padayong, dapat lahat nadidinig natin. Para makarating tayo sa isang matalinong pagpapasya. Ano po? Hindi pwedeng ang pagpili natin dahil kumpare natin, dahil kaibigan natin, dahil inaanak tayo, dahil ganito ganyan, kung ano-anong konsiderasyon. Ang pagpili po ng mga lingkod bayan, dapat itaas natin. Ilagpas natin yung ating pagtanaw. Ano po? Para hindi tayo nagkakahetot-hetot yung ating komunidad, yung ating barangay. Kahit sa syudad, kahit po sa Luzon ng Pasay, dapat pinag-aaralan natin maigi. Hindi tayo namamanginoon. Ano po? Hindi tayo namamanginoon ng mga kandidato. Ang papakinggan natin, ano ang sinasabi, ano ang ginagawa. Ano ba? Dapat ganun. Nag-level up na tayo ng pagpili ng ating mga kandidato. Kasi ang hirap naman, yung ating komunidad, yung ating barangay, ay inaayos natin tapos pipili tayo ng walang matibay na mga pinagbabatayan. Okay? So sisimulan po natin, kaya naman po ako, kami, sa Padayon, ay taas no kami na nakakaharap sa inyo, nagsasalita dito, dahil hindi naman tayo natulog. Hindi tayo nagpahinga, hindi tayo nagpapetik-petik sa barangay. Mula po nang maupo ang inyong po ng barangay, nagsimula na kaagad tayo magtrabaho. Pagkaupo po natin, ang unang dinarabaho natin, pataasin yung people's participation sa barangay. Dapat marami ang tumutulong sa barangay. Kaya nagbuo po tayo ng mga street leader, bawat street sa ating barangay. 5-10 na street leader. Kaya palakpakan po natin yung ating mga street leader. Yun po yung unang hakbang para sa isang sistema ng pamamahala na may mapanlahok ng pamamahala. Mapanlahok. Inilalahok natin, pinapalahok natin yung iba't ibang mga grupo. Iba't ibang klase ng tao sa barangay. Hindi naman nakapag-aral yung ating mga street leader. Hindi naman nakatapos yan lahat. Pero hindi importante sa akin na nakatapos. Ang importante sa atin, maraming kikilos para sa barangay natin. Hindi po totoo na mayroong matalinong kapitan, may matalinong kagawad. Hindi po totoo yan. Mas maraming ulo, mas magaling. Ano po ang ginawa pa natin? Ginawa nating aktibo. Binuo natin ang BADAC, Barangay Anti-Drug Abuse Council. Binuo natin. Yung BDRRNC, Barangay Disaster Reduction Committee, binuo din natin. Yung BES, WMC, Barangay Ecological Solid Waste Management Committee, nakatutok sa Batura, binuo din po natin. Yung pong ating mga lupon, 10 lupon, binuo din natin. Yung ating mga tanod, talip na 10, ginawa natin 30, binuo din natin. Ano po? Yung ating
Barangay Development Council, ipinapatawag natin every 3 months or every 6 months. Sa Barangay Development Council, kasama ang Taugama, kasama ang SMB, kasama ang Senior Citizen, kasama pa yung Pedicab Association, kasama ang Guardians, pinasama natin sa pagpaplano. Dahil hindi tayo naniniwala na ang matalino ilang tao. Matatalino ang lahat ng tao dahil ang mga tao dapat kasama sa pagpaplano. Hindi totoo na yung kapitan gagawa ng matatalino. Ang matalino ay yung mga tao nakakaramdam kung ano ang kanilang problema. Yung mga tao nakakaalam kung anong kailangan nila. Yun po yung ating unang ginawa. Yung people's participation sa barangay. Kaya nanibago po yung ating mga kagawad. Nanibago sila, mayroong street leader. Nanibago sila, may mga committee. Kasi po, hindi ako pumapayag na yung bawat committee ay hindi magmi-meeting kada isang buwan. Kada isang buwan, isang meeting ho ng bawat grupo na yan. 16 po yan. 18 hanggang 16 na grupo sa barangay. Napakarami po niyan. Ano ho? Bawat isa po niyan may meeting kada buwan. At inuupuan ko po ang mga meeting niyan. Kaya po minsan din niyo ako nakakasama sa inuman. Kahit gusto ko mag-inom. Gusto ko mag-inom sa Sentro. Gusto ko mag-inom sa St. Rita. Gusto ko mag-inom sa St. Mary. Gusto ko mag-inom sa St. Clair, sa Pulo. Hindi ko na po magawa. Kasi ang dami pong gawain sa barangay. Meeting pa lang, ang dami na pong meeting. Ang bawat meeting nanganganak ng meeting. Ang bawat meeting nanganganak ng gawain. Paano pa tayo makakainom niya? Kaya hindi ko maisip kung bakit yung aking nakaraang pamunuan sa barangay nakakainom pa. Jesus Christ. Diba? Nadami ng trabaho. Kaya hindi niyo ako nakikita sa kalsada. Ano ho? At saka talagang ayaw ko pong uminom sa kalsada. Umiinit po ang pet ko baga ko umuupo sa kalsada. Puntahan niyo ko sa barangay hall, alas 8 ng gabi, tapos na ang trabaho, mag-iinom tayo. Ang bibidyoke tayo. Naka-aircon pa tayo. Pero sa kalsada, hindi niyo po ako makikita mag-iinom sa kalsada. Ano ho? Hindi maganda sa isang leader yon, punong barangay. Ano ho? Sa mga kapitbahay, sinasabi ko lang na ganyan yung ating gawain. Habang binubuo natin yung mga barangay-based institution natin, yung BCPC, Bausi, Lupon, Tanod, Badak, Barangay Anti-Drug Abuse Council, yung ating mga komite, Livelihood, SK, BSW, ang dami po, 16, 18 po yan. Habang binubuo natin yan, pumasok ang pandemic, mga kasama, mga kapatid, mga kabarangay. Pumasok ang pandemic, walang handa, hindi tayo handa, hindi handa ang ibang barangay, hindi handa ang mga syudad, hindi handa ang buong bansa. Pero tayo po, gumawa tayo ng paraan. Gumawa po tayo ng paraan, kaagad-agad. Nagbuo po tayo ng plano agad para sa pandemic, kasama yung buong konseho. Nagplano na agad kami na magtayo ng mga command post. Command post dyan sa may Justice Hall, command post doon sa unahan, sa may barangay, command post sa St. Francis. At nilagyan natin ng mga tao, may mga street leader na naka-assign bawat command post para protektahan yung ating barangay sa COVID-19 na yan. Tumulat tayo sa Kapaginaldo, nag-request tayo ng sundalo dahil barikaban to. Wala naman tayo diyan sa San Rafael. 'Di ba? Na ang mga tao matataas ang pader. Nasa Marikaban tayo, alam kong punong barangay ako ng Marikaban. Pag sinabing Marikaban, iba ang galawan diyan. Kaya sumulat tayo sa Kapaginaldo. Makalipas ang ilang araw, ilang linggo, dumating ang mga sundalo. Di ba? Dahil ayaw natin na marami pa ang madamay sa COVID na yan. Kaagad-agad, pagdating ng mga sundalo, nagpatawag tayo ng command conference. Pinuupo natin sila sa meeting kasama ang mga kagawad. At ipinaliwanag natin yung plano ng ating barangay.
Doon na lang sumunod yung mga sundalo sa ating plano ng barangay. Pagkatapos yan, sumulat agad tayo sa DSWD, sumulat tayo sa opisina ni Senador Bongo, sumulat tayo sa opisina ni Senador Tolentino para sa ayuda. Kaya po ang nangyari sa atin, may ayuda galing sa barangay, pondo ng barangay, may ayuda galing sa City Hall, may ayuda galing sa Senador, may ayuda galing sa DSWD NCR na makakakilala ko po sa NCR DSWD. Kaya po ang ating ayuda ay sunod-sunod po yun. Hindi po tayo nagpabaya. Ano po? Kaya hindi po nagutom ang ating mga kabarangay sa panahon ng pandemic. Sa mga kapitbahay, tama yung sinabi ni Roger, sinususugan ko yun. Baka kung iba ang punong barangay nung oras na yon, baka iba ang diskarte. So mga kapitbahay, kahit po ang SAP, nung magkaroon po ng SAP, nagbaba ng 300. Sila Mayor, 300 na pangalan. Pinatawag ko yung mga state leader, merong 300 na pangalan na binigay. Mamili kayo, sino yung 300 na mahihirap sa barangay natin. Namili yung mga state leader, nagalit yung mga kapitbahay natin. Namimili kayo, mga hayop kayo. Sabing ganun. Kayo-kayo na, saksak nyo sa bagan nyo yan, namimili pa kayo. 300 lang yung pangalan na binaba, galing sa City Hall. Nakipag-usap tayo kay Mayora, sumulat tayo kay Mayora. Sabi natin, 2,000 mahigit ang household ng Barangay 178. Sa pakikipag-dialogue, pakipag-negotiate natin, nagdagdag na naman ng 325. Pinatawag ko rin mga state leader, hanap kayo ng 325 na mahihirap sa barangay natin. Nagalit na naman yung mga kapitbahay natin. Visit kayo, namimili kayo, mga hayop kayo. Taksak nyo sa baga nyo yan. Di ba? Nagtyaga yung mga state leader, hinayaan lang na mayroong mga ganong klaseng mga tao. Dahil hindi naman na naiintindihan eh. Habang nakipag-usap tayo kay Mayora, nagbigay na naman ng 500. Hanap uli ng mga tao. Sa madaling salita, umabot ng kulang-kulang 3,000. Naubos yung mga kapitbahay natin na binigyan natin ng SAP. So mga kapitbahay, talagang actively nakipag-hagel tayo kay Mayor sa City Hall. Pati sa mga senador, nakipag-usap tayo, nakahatak tayo ng mga ayuda. So, gusto ko lang po ipaliwanag na talagang tayo ginampanan natin yung gawain natin. Okay? Pagkatapos, bago matapos ang pandemic, sinimulan naman natin ang Hacienda Maricaban. Dahil kailangan natin ng mga gulay, pananim, dahil kaugnay ng food security. Kailangan natin, naranasan natin yung pandemic eh. Di ba? So, sumulat tayo sa TESDA at humingi tayo ng urban gardening training. Dumating naman ang TESDA, nagbigay ng urban gardening training, 100 na nakatapos ng urban gardening sa mga kabarangay natin. At nagtanim na tayo. Sa ating pagtatanim, naisip natin yung tabing ilog, taniman din ng gulay, yung magkabilang gilid ng ilog. Para pakinabangan. Nagkaroon ng contest sa urban gardening. Sumali tayo, isinali tayo. Pinangalanan natin yung ating garden na Hacienda Maricaban. Ano po? Hacienda Maricaban. Tinatanong tayo ng City Hall, bakit Hacienda Maricaban ang pangalan ng garden nyo? Pinaliwanag natin kung bakit Hacienda Maricaban. Nagulat naman sila. Dahil sabi natin, yung Hacienda Maricaban, kinuha natin yan doon sa unang-unang history ng Maricaban. Saan ba galing ang salitang Maricaban? Di ba? So dapat maintindihan po nating lahat yan dito sa barangay natin at sa buong Maricaban. Saan galing ang salitang Maricaban? Maikli lang po ito. Yung panahon ng Hapon, sinakop po tayo 3 taon. Sa panahon ng pananakop ng Hapon, dinala dito ng mga Hapon yung isang makina na panggiling ng palay. Ang tatakbo ng makina ay Maricaban. Simula po noon, tinawag na pong Hacienda Maricaban, kasama ang Las Piñas, Parañaque, Muntinlupa, Alabang, Makati at Pasay. Yan po ito Hacienda Maricaban. Ito din natatay. Ang tagapangolekta ng buwis sa buong Kalakang Maynila ay mga kwangko. Kaya meron silang bahay pangarap dyan sa top. Doon ng mga kwangko. Ang kakawala po ng mga Hapon sa mga buwis, pangolekta, ay mga kwangko. Sa tapos ng mga kwangko, parating na mga
Amerikano, sa takot nila, mawala yung kanilang influensya, pinaupahan nila sa mga Amerikano na gawing kampo ang Fort Bonifacio. So yun po yung maikli na history saan galing yung salitang Makitabal. Kasi magandang lang din natin. Baka magtatanong yung ating mga anak, yung ating mga apo, sa eskwelahan. Ano ho?